Magandang araw mga kabi. For today's video, mag-update lang tayo sa ating mga kalapate at ngayon lang ulit tayo makakapag-update sa loob nga ng 2 linggo. So first lap nga kanina ng kalapate natin at nakauwi naman yung kalapate natin at nag-lock. So papakita ko sa inyo kung ano itsura ng kalapate natin pero nag-lock pa rin. So talagang nasa linyada. At sa pagkukondisyon nga to mga kabi, ayan o. So kung titingnan nyo yung kalapate natin na to, mukhang di uwi dahil nga sa itsura. Talagang mukha na siyang basahan kasi nga naglulugon. So usually naman kapag naglulugon yung kalapate, ganito talaga itsura. So kahit na ganito itsura ng kalapate natin, mukhang basahan at ano. So kung makikita nyo to ng personal, talagang masasabi nyo na talagang mukhang hindi uuwi kahit nasa kanto lang ihagis. Pero ayan nga, nakakauwi nga at medyo maganda pa yung speed niya. So almost 1K pa naging speed na itong kalapate natin kahit na ganyan nga itsura. So talagang lugon na lugon siya. So hopefully hanggang dulo nga mag-lock to kahit na ganito nga itsura ng kalapate natin. Talagang medyo nasweswertehan lang siguro sa paggayak ng kalapate natin. Kahit pa paano nag-speed nga na maganda, almost 1K pa, 900 mahigit pa yung speed nito kahit na ganyan itsura. So ito naman isa natin na kalapate. Ito si Mr. Champ. Wala pa nga to. So bali 3 lang naman yung kalapate natin pala nung simula nang nag-training tayo ng kalapate at pangkarera natin, 3 lang yung panglaban natin. So isa nga nawala nga since nagkasakit ngayon. So tapos na bakante ng matagal na panahon. Tapos sinama pa nga natin sa training. So yun nga nawala na. So ganoon lang naman talaga ang kalaban natin sa pagkakalapate o pag-iibon. Yung sakit ng kalapate, tapos isa pa to, yung kondisyon nga ng kalapate natin sa paglulugon. So ito talaga isang ano talaga to, kumbaga kalaban na rin ng ibon natin yung paglulugon nga kasi talagang norte kung minsan inaabutan ng paglulugon yung kalapate kahit na sa south. Pagkabata yung ibon nyo sa south, aabutan ng paglulugon. Itong mga young bird natin na to sa south, talagang pahabol na lang kasi to kaya talagang aabutan ng paglulugon. So hopefully naman maging maganda yung resulta nila. Ayan, so okay naman dahil wala pang nawawala sa mga young bird pala natin. So 6 yung young bird natin na pinakawalan nga. Bali 8 to eh. So yung dalawa pang summer nga, ito pang south at saka pang summer to. Ayan yung 6 natin na kalapate, wala pang nawawala. So thankful tayo dahil wala pang nawawala sa kalapate natin. Ito pala, hindi pa natin to napapakawalan, yung dalawa natin na to. Itong kambal natin na kalapate. Ito. So bali ito 4. Tapos yung dalawa yun sa ilalim. Ayan o. So yung dalawa sa ilalim yeyero, kumakain nata ng yero. Ayan o. Kumakain ng kalawang. So kapag buenas tayo ngayon at nakaparte tayo sa superset at nag-overall tong kalapate natin kahit na old bird category, baka paayos na natin tong loop natin kahit papano. Ayan. So okay pa naman siya. Kaso yun lang, yung sa dulo niya nga, bumigay na yung lagay natin. No? Sa dulo, makikita nyo naman. Ayan. So okay naman. Maganda naman. At sana makauwi rin tong kalapate natin na to. Medyo matagal pa to, baka next month pa yung derby na to kasi nga pan race pa lang sa susunod na linggo to sa isang club. So dapat sinasabay na natin to kasi nakasabay na to, naka grand pooling to dito sa club namin ngayon na nilaruan at nag-clock din. Kaso medyo mababa yung speed niya kaya hindi ko na siya tinuloy doon i-derby pa kasi young bird naman to doon sa isang club natin. So young bird, old bird natin to i-entry itong kalapate natin. So ito pa isang problema pala nito ni Mr. Champ ayan. So naglaglag nga siya ng isang mahabang pakpak, yung pangalawa sa pinakamahaba na pakpak niya. Magkabila nilaglag niya na nga. So hindi pa masyadong mahaba yung kanyang So napansin niyo naman siguro. Kaya nung nakauwi to kahapon kasi kahapon yung training nito. So nakauwi nga siya kahapon, talagang halos hindi na siya makasampa rito sa ating trapdoor. Ayan. So bumagsak siya rito sa lupa tapos lumipad nga rito. So muntik na pa siyang talagang hingal na hingal. Talagang ganito kasi inaabot pagka inaabutan ng paglulugon. Ito yung mga kalaban natin sa pagkakalapate, yung sakit nga ng kalapate saka yung paglulugon. So ako kasi mga kabi, hindi ko nga tinuturing na kalaban yung kapwa puncher natin at saka yung mga ibon nila. Kasi maraming premyo naman yan eh. So katulad nga dito sa club namin, top 50, top 100 ang kinukuha sa young bird. So sa old bird siguro top 30.
So kapag ka nag-superset ka o kaya nag-clock lang yung ibon mo, may premyo ka na. So kaya bakit na ituturing nyo nakalaban yung ibang ibon at ibang panshir kung marami namang premyo na makukuha. So talaga ang kalaban nyo dyan, yung pagkukondisyon nga sa kalapati nyo at saka yung sakit. Yun lang ang kalaban natin sa pag-iibon. So yung ano naman kasi, yung mga lambat na yan, yung mga nalalambat, yung mga lambatero, tinuturing nila na kalaban. So sa akin kasi parang napakaswerte ng ibon mo sa libo-libo ng ibon. Makikita mo yung kalapati mo nalambat. So parang napakaswerte lang ng ibon mo pag nalambat. Para sa akin yun yung ano ko dyan. Kasi karamihan kasi sa ibon ngayon, hindi naman nawawala dahil sa nalambat. So kukunti lang yung nalalambat yan, wala pang 1,000. So sabihin na natin na 1,000, kaso siguro napakaraming club na nun. So halo-halong club na yun. So siguro hindi lang 100,000 ibon yun yung makukuha na ng 1,000 na ibon. So ibig sabihin yung release o yung pag-release nga ng ibon o yung hagis mismo ng kalapate. So kung gaano karami yung bulto na inihagis ng kalapate doon sa lugar nila, kaya sila nakakakuha ng libo na ibon. Napakaraming ibon nun. Pero kapag ka 10,000 o 5,000 lang yung ibon, swerte na kapag ka nakakuha sila ng 100 o 200 na ibon dyan sa net o yung panglalambat nga nila. So kaya ako hindi ko masyadong binibigyan pansin yan. So kapag ka hindi nakauwi yung ibon, talagang hindi lang nakauwi. Tanggapin natin bilang panshir na talagang hindi nakakauwi ibon. So isipin mo kasi sa libo-libo na ibon na ang nalambat pa ay ibon mo. So wag mo na isipin na nalambat yung ibon mo. Talagang napakaswerte ng ibon mo kapag ka nalambat. Kasi napakaraming ibon na naglalaban tapos yung ibon mo pa mahuhuli na lambat. So hopefully mga kabi, mag-clock nga hanggang dulo yung kalapate natin na to kahit na ganyan yung itsura. Ayan. So sa mga young bird naman natin walang problema. Tapos ito naman si Mr. Champ natin, okay naman to. Ayan, so sana umabot pa yung pakpak niya para hindi siya mahirapan. Ayan, makompleto sana haba agad. So hindi pa tumutubo kasi yung pangalawang mahaba. So yan kasi yung mga tatlong dulo kasi ng pakpak na yan, yan yung mga pinakamahalaga sa pakpak ng kalapate. Talagang kapag kaya yung nabunot o yung wala, talagang ramdam na ramdam ng kalapate nyo o mahihirapan yung kalapate nyo sa paglipad. Kasi nga yan yung mga talagang primary feathers nila o yung ginagamit talaga nila na parang makalipad na maganda. Ayan, yung mga mahaba na yan. Ayan. So kapag ganyan kasi na maiksi tapos yung iba hindi pa tumutubo, lugi ka na. Baka tumukod talaga yung ibon mo. Ayan. So hanggang dito na lang yung video natin at huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ayan. So salamat sa lahat ng mga sumusuporta kahit na matagal tayo hindi nakapag-video. Salamat sa inyo. God bless.